Sa pagkinang ng kanyang bituin sa mundo ng showbiz, mabilis na nakamit ni Patricia Javier ang pag-asenso sa buhay na matagal na niyang pangarap. From nothing, parang bigla kami nagkaroon ng magandang tirahan. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar. Nakamit ako ng mga kung sino-sinong tao na hindi ko na-imagine sa buhay ko na mamimit ko. Nagmula sa mahirap na pamilya si Patricia o Genesis sa tunay na buhay. Habang siya'y nagdadalaga, doon naman naghiwalay ang mga magulang niya. Napakasakit na moment ng buhay ko. Pero naging challenging din yun for me na matulungan ko ang aking mahal na ina at mga kapatid. Bilang breadwinner ng pamilya, naging pananggalang sa kumakalam na sikmura ng mag-anak ang pagkapanalo niya sa iba't ibang beauty contests, maliit man o malaki ang premyo. Hanggang sa nakarating siya sa pinakatanyag na beauty pageant, ang Binibining Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, siya'y natalo. Sa kabila ng pagkabigo, nagbukas ang isang oportunidad na tuluyang nakapagpabago sa kanyang buhay, ang show business. Noong time kasi na yun, pa-sexy. Pag gumawa ka ng ganong movies na nag-topless ka, biglang sikat. Marami nang nag-offer na iba't ibang klaseng movies, calendar, mga liquor, sa mga magazine. Nilamon siya ng kanyang pangarap. Ninais niyang marating ang pinakamataas na bituin kahit ang kapalit ay ang kanyang puri at dangal. Nagamit ko talaga yung katawan ko para sa ikakaganda ng buhay ko. For a while, masaya ako, pero dumating yung time na nagkaroon ako ng insecurities sa sarili ko. Gusto ko magkaroon ng asawa. May respeto ako. Sobrang hate ko nun ng babaeng kumakabit sa asawa. Tapos biglang namalayan ko yung sarili ko nandoon. To the extent na makaalis dun sa reality na yon, nag-try na rin ako mag-drugs. Inaamin ko, nag-try ako ng ecstasy. Lingid sa kaalaman ng ina ang ginagawa ni Genesis. Natuklasan ng nanay ko yun. As in, kinausap niya ako ng masinsinan. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo, baliwala lahat ng ginawa mo para sa amin. Binigyan mo nga kami ng magandang buhay, pero sinisira mo yung sarili mo. Parang mas lalo akong na-feel ko na sobra yung ginagawa ko, mas sobrang kasalanan na yata yung ginagawa ko. Ngunit imbis na lumapit sa Diyos, takot ang nangibabaw kay Genesis. Takot na mawala ang karerang iniingatan. Sa pagpunta niya sa Amerika para gumawa ng mga shows, nakilala niya si Brother Yong. Sabi lang niya sa akin, alam mo sister, ang laki ng problema mo. Sabi niya, punta ka, sama ka sa church namin. Sa madalas niyang pagdalo sa simbahang iyon, ay lalo niyang nakilala si Jesus. Umatin pa rin ako, hanggang sa umatin. Doon ko na naramdaman na parang kumikilos na sa buhay ko po ang Diyos na Genesis, hindi lang sa mga material na bagay o sa tao ka pwedeng maging masaya. Parang pag tinanggap mo ako sa puso mo, magiging masaya ka sa akin. Humingi ng tawad si Genesis sa Diyos at isinuko ang buhay kay Jesus. Nakalimutan ko lahat ng insecurities, yung past na mga pinagagawa ko. Parang joy unspeakable. Yung lalaki, hindi ko naisip yung material na mga bagay na dumating sa buhay ko. Ang naisip ko ngayon, parang sarap pala pag sigad nasa puso mo. Sa pagsunod ni Genesis sa Diyos, isang sorpresa ang nakahanda, katugunan sa hiling ng kanyang puso nang makilala niya doon si Dr. Robert Walcher. First thing I noticed with Jen is she's real. She's genuine. She's sincere. I fell in love with actually her inside, right away. Sa pag-uwi ng Pilipinas, ikinagulat ng mga tao ang pagbabagong naganap kay Genesis. Ginamit ko yung pangalan ko na Genesis kasi nga ibig sabihin nun, di ba, the beginning. Ito na yung beginning of my new life. Sabi ko, God, ibibigay ko sa iyong buhay ko. Ikaw na po ang bahala sa akin. Di naglaon, ikinasal si Genesis kay Dr. Walcher. Biniyayaan sila ng isang anak. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundo, ang mga pagpapalang kanyang natamo. She helps me walk the right path to follow, to accept Jesus Christ. Pangalawang yugto na to ng buhay ko. Alam ko walang perfect, pero as much as possible, perfect sa paningin ng Diyos, sa asawa ko, sa anak ko. Gamitin ako ng Diyos.
na makatouch ng buhay ng ibang tao. Dahil yun yung totoo na naging experience ko kay God.